Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Lunes, ika-4 ng Abril taong 2016. Narito mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Balikatan Joint Exercises 2016. Naglalayong mas mapalawak ang defense cooperation ng Pilipinas sa iba pang bansa. Libreng bakuna kontra dengue sa mahigit 1 milyong mga estudyante sa grade 4, inumpisahan na ng DOH. PNP, magsasampa ng kaso laban sa mga reliyista na nambato sa Civil Disturbance Management Unit sa Kidapawan City. Turnover ceremony ng mga bagong fire trucks at police patrol jeeps pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, layuning mas mapalawak ng Pilipinas ang defense cooperation nito sa iba pang bansa sa pamamagitan ng Balikatan Joint Exercises 2016. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Rosalie Cos. Live. Yes, Rosalie. Binatanghaling floor, formal nang binuksan ng ika-32 military exercise balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters ngayong araw. Bukod sa 5,000 US personnel at 3,500 tauhan ng Armed Forces of the Philippines, ngayong taon kasama rin ang 80 tauhan ng Australia Defense Force sa balikatan. Bukod dito ay may mga tropa rin ng militar na nagmula sa 8 bansa upang mag-observe sa isasagawang military exercises tulad ng Japan, Australia, Brunei, Canada, Malaysia, New Zealand, South Korea, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Ayon sa exercise directors, mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa upang mapanatili ang maritime security sa Southeast Asian region. Ilan rin sa mga highlight ng military exercise ay ang high mobility rocket system at ang amphibious landing kung saan personal namang mag-oobserba si US Defense Secretary Ash Carter. Ayon pa sa exercise director, pagbibigay diin ito sa commitment ng Amerika sa Pilipinas sa usapin ng defense cooperation. Tatagal ang Balikatan 2016 ng 11 araw at formal na magtatapos sa April 15, 2016. Bagamat patuloy na iginigiit ng AFP na hindi nakatuon sa issue ng maritime dispute sa West Philippine Sea, ang military exercise Balikatan kabilang pa rin ang suliraning ito sa pinaghahandaan ng hukbong sandatahan. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang turnover ng mga bagong fire trucks at police patrol jeep sa Quezon City. Mula sa Quezon City, may report si Nel Maribuhok. Live. Nel. Floor 135 na mga bagong unit ng fire trucks ang ipinamahagi ni Pangulong Benigno Aquino III sa mga lokal na pamahalaan sa isang turnover ceremony ngayong umaga dito sa Quezon City Memorial Silker. Ito ay bukod sa second batch na naipamahagi na noong nakaraang taon at sa third batch na 155 units na fire engines na na-turnover na rin noong February 19. Kabuang 469 units na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos na pinakamalaking na-procure ng Bureau of Fire Protection. Sa kabila nito, kailangan pa rin ng BFP ng karagdagang 1,000 fire trucks upang makamit ang standard ratio ng isang fire truck sa bawat 28,000 na population. Samantala, karagdagang 144 na bagong patrol jeeps ang itinurn over sa Philippine National Police na bahagi naman ng 186 units na procure bilang repeat order mula sa natipid na procurement ng 1,470 patrol jeeps sa ilalim ng Capability Enhancement Program Fund ng 2011 hanggang 2013. Ayon kay Police Director General Ricardo Marquez, malaki ang maitutulong ng mga patrol jeep sa pagpapatupad ng police visibility sa darating na halalan. Floor? Nel Maribuhok, nagulat mula sa Quezon City. Sasampahan ng kaso ng Philippine National Police sa mga relihistang nambato at nambugbog sa mga pulis sa protesta ng mga magsasaka sa Kidapawan City. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan. Live. Lea? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Magsasampangan ng kaso ang Philippine National Police laban sa mga rallyista na nambato sa mga pulis sa Kidapawan City, North Cotabato. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, 79 na pulis niya ang sugatan kung saan isa ang unconscious. Aniya, kitang-kita din sa video kung paano batuhin at bugbugin ang mga pulis na nais lamang paluwagin ang kalsada na sinaraduhan na ng mga rallyista.
Nagsasagawa pa din aniya sila ng mas malalimang investigasyon, lalo na't natagpuan ang basyo ng 45 na baril sa tabi ng namatay na militante at nagpositibo din ito sa paraffin test. Panawagan naman ni DILG Secretary Melton Sarmiento sa Commission on Human Rights maging patas sa isasagawang investigasyon at tingnan din ang karapatan ng mga pulis. Paglilinaw pa ng kalihim sa 2 militanteng namatay, isa dito ay dahil sa heat stroke at ang isa ay dahil naman sa head injury na posibleng nabato, subalit hindi tama ng baril. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Mahigit sa 200 taxi drivers na nakisa sa kilos protesta kaninang umaga sa harapan ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ipinrotesta ng mga taxi driver ang 30 pesos na flag down rate. Naghain na rin ang motion for reconsideration ng grupo ng mga taxi driver para bawiin ng LTFRB. Ang desisyon nito na bawasan ang pasahe sa taxi. Lagi nilang sinasabi, gusto raw nila ng mga driver na disente, gusto nila yung mga driver magbabalik ng sukli, hindi mangungontrata. Pero baka sasakalin mo yung driver, hindi mo sila bibigyan ng pagkakataong kumita. Paano naman yung pinaghirapan nila? 20 oras nagmamaneho sa kalsada yan. Nanindigan naman ng LTFRB na tuloy ang bawas pasahe sa taxi at iginit na pinag-aaralan itong mabuti bago ipatupad. Nanawagan ng Department of Social Welfare and Development sa publiko na i-report sa kanilang tanggapan o sa mga lokal na opisyal ang mga batang kalye na nalululong sa masamang bisyo. Narito ang report ni Grace Casin. Marami na naman ang mga batang palaboy sa mga lansangan at karamihan ay lulumpa sa masasamang bisyo. Kaya naman muling nanawagan ng DSWD sa publiko na tulungan silang maisalba ang mga batang ito. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Suliman, lahat ng mga batang kalyeng lulong sa bisyo na kanilang nakukuha ay dinadala nila sa Nayong Kabataan o Bahay Pag-asa ng lokal na pamahalaan. Dito sumasailalim sa counseling at rehabilitation ang mga bata. Hindi sila pinaalis doon hanggang hindi po magbago ang kanilang ugali. Samantala, ang mga batang kalye naman na hindi lulong sa mga bisyo ay tino-turn over sa lokal na pamahalaang nakakasakop sa lugar kung saan sila natagpuan. Ang LGU na ang in charge sa mga bata at sa pagpapatawag sa kanilang mga magulang upang kausapin at sabihin na bantayang mabuti ang kanilang mga anak. Usually, pagka na-turn over sa kanila, kung hindi solvent na matindi, kanilang kinakausap ang mga magulang at pumipirma ang mga magulang na hindi na nila palalabasin o sisiguraduhin nila na hindi na ito gagawin ng kanilang anak. So madalas yun pong mga nababalik sa kalsada, yun hindi na binalik sa mga magulang. At ang mga magulang ay hindi na rin sila napangalagaan. Sa mga nais makipag-ugnayan sa DSWD, maaaring tumawag sa numerong 951-7440 o magtungo sa kanilang opisina sa DSWD Headquarters, Batasang Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Nag-aanda na ang mga vice presidential candidate sa kanilang debate sa linggo. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Brian. Yes, Lakay, magandang tanghali. Naghahanda na ang ilang vice presidential candidates sa nalalapit na debate nila sa Abril 10. Inaasahang haharap ang 6 na vice presidential candidates na sina Senators Alan Peter Cayetano, Antonio Trillanes IV, Bongbong Marcos, Jesus Escudero at Congresswoman Leni Robredo sa linggo sa UST Manila. Ayon kay Cayetano, nakikipagpulong na ang mga kinatawan ng bawat kandidato kaugnay sa rules sa linggo. Pero naghahanda na ang senador na maihayag ang plataporma nito alinsunod sa ibinibigay na oras sa kanila. Naniniwala siyang hindi sa mismong debate lang dapat maghanda ng isasagot ang kandidato. Pinaghahandaan na rin ni Senador Marcos ang bawat katanungan at makipagdebate sa kapwa vice presidentiables. Inaasahan na rin ito ang iba't ibang issue na posibleng lumabas sa debate sa linggo. Anya, hindi maaaring iwasan na maging agresibo ang iba o maging mainit sa debate. Naniniwala rin ito na ang debate ay oportunidad para sa bawat VP candidate na sabihin ang programa at paninindigan.
Ayon naman kay Senador Trillanes, sana ang nasabing debate sa linggo ay isa sa maging basihan ng mga botante sa darating na halalan. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Pasay City. Magsasagawa naman ng Oplan Baklas ang COMELEC sa mga campaign poster area o sa mga campaign poster na nakapaskil sa mga pinagbabawal na lugar sa Mandaue, Cebu. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Muling susuyurin ng Commission on Elections ang Mandaue City, Cebu bukas upang baklasin ang campaign materials na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Ayon sa COMELEC, noong March 5 nila sinimulan ang Oplan Baklas sa campaign posters ng mga kandidato sa lungsod, kasama ng mga pulis at tauhan ng Department of Public Works and Highways. Panawagan nila sa mga kandidato na sumunod sa batas at ilagay lamang ang kanilang poster sa designated areas upang hindi ito masayang. Muli rin silang nanawagan sa mga kandidato na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lungsod. Our elections have always been very peaceful. Unya, mahuman siya nga kanang wala gid kaayoy controversy. So I hope that remains true maski until after the 2016 elections. Hinihintay naman ng COMELEC Mandaue ang abiso at desisyon ng National Office ukol sa planong mall voting. Magsasagawa rin sila ng refresher training para sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors mula April 11 to 15. Elections is the job and responsibility of everyone. Pero what will make it successful is the support of everyone, all stakeholders. So kung gusto ninyo nga ang mga saktong leader ang mulingkod, then go out and vote. Sa tala ng COMELEC, nasa 189,712 ang registered voters sa Mandaue City. Ngunit posible itong bumaba kapag naisapinal ang listahan at naialis ang pangalan ng mga namatay na at lumipat sa ibang lugar. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Inumpisa na ngayong araw ng Department of Health ang libreng bakuna kontra dengue sa mahigit 1 milyong mga estudyante sa grade 4 sa mga pampublikong eskwelahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Mula sa Marikina, may report si Joan Nano live. Joan. Lakay inilunsad nga ngayong araw ng Department of Health ang kauna-unahang dengue school-based immunization program para sa mahigit 1 milyong mga estudyante sa grade 4 sa mga pampublikong eskwelahan. Kabilang nga sa mga mabibigyan ng libreng dengue vaccine ang mga mag-aaral mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Isinagawa dito sa Parang Marikina Elementary School ang official launch ng programa kung saan daan-daang mga bata ang binakunahan ngayon. Ang unang shot ng bakuna ay ibibigay sa mga bata ngayong Abril hanggang sa Hunyo, habang ang ikalawang dose naman ay nakatakda sa Oktubre hanggang sa Disyembre at ang huling bahagi ay kukumpletuhin sa Abril hanggang Hunyo ng susunod na taon. Git ng DOH, importante na makumpleto ang 3 dose ng bakuna upang masiguro ang immunization sa mga bata. Sa speech kanina ni Health Secretary Janet Garin, muli nitong ipinaliwanag at ipinaunawa na epektibo at ligtas na gamitin ang bakuna kung kaya't walang dapat na ipag-alala ang mga magulang at sa halip ay mas makabubuti na samantalahin ang pagpapabakuna sa kanilang mga anak. Sa datos nga ng DOH, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 17,000 mga estudyante na ang nakatanggap ng anti-dengue vaccine at 27 lamang sa mga ito ang nakaranas o nagkaroon ng mild side effect gaya ng pananakit ng ulo at lagnat na ayon nga sa mga eksperto ay normal lamang na maramdaman ng mga bata. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano, nag-uulat mula sa Marikina. Magbabalik ang UNTV News. Catch the Wish-clusive interview with R&B heartthrob Chris Lawrence and the up-and-coming boy band JBK and see how they will take up our Wish OK Challenge. April 4 and 5, 4:30 p.m. on UNTV Live. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Bawal ang Pikon. Bawal ang Pikon. Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Next Tuesday,
sa bread and butter. Problema yung friend ko nga na gusto niya mag-put up ng business. Oo, matagal ko na talagang plano. So, magkano yung renta natin? Yung magkano yung tinanong niyo dito? 45,000. 45,000. Kaya isang tapsilog, isang bulalot sa table 2. Sabaw lang talaga. Abangan lahat ng yan next Tuesday, alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa UNTV, your public service channel. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon. Mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang pag-iral nitong ridge ng high pressure area. Ito po ay maabot dyan sa may northern Luzon at magdudulot po yan ng malinsang temperatura. Lalo na po sa may area ng Tuguegarao na ngayong araw ay na-expect po ng Pag-asa maaaring umabot sa 36 degrees Celsius ang maximum temperature sa lugar po niyan. Samantalang easterlies o yung hangin ang gagaling po sa may silangan nakaka-apekto po sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na malaking bahagi ng bansa at magkakaroon po ng isolated thunderstorms lalo na po sa may eastern section, magmula po dyan sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, yung Bicol region, yung eastern Visayas, yung Samar at Leyte area, kasama na po ang Caraga region. Dyan po yung mga lugar na malaki ang tsansa na magkaroon po ng pulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Kabilang din po sa mga lugar na makararanas ng malinsangang temperatura, yung ilang area po sa Mindanao, particular yung Davao na maaari pong mabot sa 36 degrees Celsius ang maximum temperature sa Zamboanga, ganun din po hanggang 35 at sa iba pa pong lugar sa Mindanao. Wala naman pong namamataan ng Pag-asa na sirkulasyon gaya ng LPA o bagyo na makaka-apekto sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo dyan sa studio. Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Matatapos na ang konstruksyon ng kauna-unahang modernong weather station sa Zamboanga City. Narito ang report ni Dante Amento. Patuloy nang itinatayo ang 8-story building na magsisilbing radar station ng Pag-asa DOST sa Zamboanga City. Pinasimulan ang konstruksyon ng gusali noong 2013 na pinondohan ng aabot sa 100 milyong piso kasama na ang Doppler radar na binili mula pa sa bansang Finland. Tawag namin dito ay radar station. Etong radar station namin, na-install na yung dome, yung pinaka-radar na equipment. Na-test na rin ito, pero hindi lang nakapag-graduate kasi nandoon pa yung scaffolding pero tinanggal na. Babalik yung taga New Zealand, Vaisala New Zealand, para i-train kami. Ayon sa Pag-asa Zamboanga, ito ang kauna-unahang pinakamahal at moderno nilang gamit. Makakatulong ng malaki ang radar sa pagbabantay sa lagay ng panahon sa Sambasulta areas o Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at western section ng Mindanao. May kakayahan itong kumuha ng rainfall estimate, real-time cloud detection at mag-monitor ng mga paparating na bagyo. Malalaman natin kung ilan ang amount ng rainfall na babagsak. Malalaman natin kung saan banda yung location ng clouds na mauulanin. And then, pwede na kami magbigay ng thunderstorm warning. Magagamit din ito sa pagsasagawa ng cloud seeding operation dahil kaya nitong ma-detect ang seedable clouds. Inaasahang bubuksan ang radar station sa buwan ng Mayo, ngunit bago ito ay magkakaroon muna ng 10 araw na training ang mga tauhan ng Pag-asa upang mapag-aralan ng mabuti ang paggamit sa Doppler radar. Tiniyak naman ng Pag-asa DOST na ligtas ito sa posibleng pambobomba ng masasamang loob dahil nasa loob ito ng AFP Western Mindanao Command Headquarters. Mula sa Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Iminungkahi naman ng Pag-asa DOST ang paglalagay ng water catchment sa bawat lalawigan upang may mapag-imbakan ng tubig at magamit sa panahon ng tagtuyot. Narito ang report ni Gladys Tuavi. Apektado na ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng Visayas dahil sa El Nino phenomenon.
Sa Cebu City, may mga barangay nang umaapila ng tulong sa pamahalaan dahil sa kakulangan ng water supply. Dahil sa problemang ito, iminungkahi ng Pag-asa DOST ang paglalagay ng water catchment system sa mga lalawigan upang may mapagkuhanan ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Kaning atong dam perting gamaya. Every provinces, possible po na kita mga dam. Ayon sa Pag-asa, malaki ang pakinabang kapag may water catchment system sa bawat probinsya lalo na sa agricultural areas upang may magamit na tubig sa irigasyon. So kinahanglan yun ang atong gobyerno o LGUs ang ilang yung i-focus diya o katong atong mga kaisunan nga kahimog mga planning ba in the future. Kinahanglan yun na usado na ang pagitaon ang catchment. Ayon naman sa Metropolitan Cebu Water District, lagi ng problema tuwing tag-init ang kakulangan sa tubig kaya apila nito sa publiko na piliin ang mga susunod na manunungkulan sa bansa na kayang resolbahin ang problema. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Dalawa nasawi at mahigit na 30 nasugatan ng maniskaril ang isang Amtrak train sa Pennsylvania kahapon. At ayon sa mga otoridad, ang dalawa nasawi ay empleyado ng Amtrak. Papunta sana sa Georgia ang tren, lulan ng mahigit na 300 pasahero at crew nang bumangga ito sa isang backhoe. At dahil sa insidente, pansamantalang sinuspindi ng kumpanya ang Northeast Corridor Service nito sa pagitan ng Philadelphia at New York. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Binuksan na ang 7-team airport sa Belgium matapos ang madugong terror attack noong March 22. Ngayong araw ay 3 flights ang nakaschedule na patungo ng European destinations. Ngunit hindi na muna pinayagang makapasok sa loob ang mga pampublikong mga sasakyan. Tanging ang mga pribadong sasakyan at mga taxi lamang ang pinapapasok pero kailangan sumailalim muna sa maigpit na pagrekisa. Mahigit na 30 ang nasawi sa pag-atake sa departure hall ng airport at sa metro station na agad inako naman ng Islamic State. Balita pa rin sa labas ng bansa, 2 ang nasawi at mahigit na 20 na sugatan sa banggaan ng masasakyan sa Changzhou City, East China. Nangyari ang aksidente sa isang abalang highway sa pagitan ng Nanjing at Shanghai. Nasa 20 kotse, 3 bus at 2 truck ang sangkot sa banggaan. Sa inisyal na investigasyon, ang malakas na buhos ng ulan at ang makapal na hamog ang nakikitang dahilan ng banggaan. Ipinopromote ng Department of Tourism ang homestay program sa mga turista na wala na matuluyan sa isla ng Guimaras. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Western Visayas, partikular na sa isla ng Guimaras. Sa ulat ng Department of Tourism, nasa 60,000 ang tourist arrival sa probinsya noong 2015 at posibleng tumaas pa ito dahil pinagaganda na ang tourist destination sa isla. Kilala rin ang Guimaras sa produkto nitong mangga at tuwing buwan ng Abril, marami ang dumarayo sa isla para makisaya sa Manggaan Festival at unlimited na pagpapakain ng matamis na mangga. Ngunit ang problema, kakaunti lamang ang mga hotel at pension houses na maaaring tuluyan sa isla at madalas ay fully booked na ito bago pa man sumapit ang bakasyon. Kulang ang mga accommodation, so sa Iloilo na sila usually nag-stay kung wala na kami dito sa Guimaras. Walang hotel sa isla at mahigit 1,000 lang ang kayang i-accommodate ng 10 pension houses dito. Kaya ang ilang turista napipilitang bumiyahe pabalik sa Iloilo City sakay ng bangka. Bilang solusyon sa kakulangan ng lodging facilities, inilunsad ng DOT ang homestay program sa Guimaras. Aton ng mga guests will emerge with the community. So they will share sa bread, sa breakfast, and then may experience na siya usually experience na siya sa community like bisag tumubod sang manok, parehas na mga experience, mga tour within the community, and of course ma-learn sila sa values and culture din sa community. Ang homestay ay isang lodging setup kung saan ang isang host family ay mag-aalok ng isang kwarto para sa turista sa halagang 350 to 450 pesos per day kasama na ang pagkain.
Ilan sa pwede maging area ng homestay ay bakanting kwarto sa bahay, apartment, condominium, campsite o historical site. Sasailalim sa homestay development course ang mga pamilyang nais magpaupa ng kwarto sa turista. Sa mga nais maging bahagi ng programa, mag-apply lamang sa Homestay Philippine Services Cooperative sa kanilang lugar. Umaasa ang DOT na sa pamamagitan nito ay mapapalakas hindi lamang ang turismo sa bansa, kundi pati ang hanap buhay ng mga residente. Mula dito sa Guimaras, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Sa palakasan, patuloy ang pagdomina ni top seed Novak Djokovic sa men's tennis. Tinalo ni Djokovic si Kei Nishikori ng Japan 6-3, 6-3 upang masungkit ang titulo ng Miami Open sa Florida. Dinaig ni Djokovic ang Japanese tenniser sa lahat ng departamento ng larong tennis sa Key Biscayne Court. Kinailangan lamang ng 28 taong gulang na si Djokovic ang 85 minuto upang maparehasan ang record ni American Andre Agassi bilang 6-time winner ng Miami Open. Ang Miami Open ay ka-63 career title ni Djokovic. Tumanggap si Djokovic ng premyong mahigit sa $1 million upang tanghaling all-time leading money winner sa larong tennis na nasa halos $100 milyong na. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. UNTV News.